At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na balita ang pumukaw sa atensyon ng publiko. Inihayag ng dating mambabatas na si Zaldico na siya ay himas rehas na at makukulong na ngayon matapos siyang isama sa isang malalang iskandalo ng pandarambong sa pondo ng bayan. Sa isang press conference na ipinatawag kanina, sinabing si Ko ay tumestigo laban sa mismong Pangulo ng Bansa, si President Coutinho Norte Jr. at inakusahan ng Pangulo bilang kasabwat sa isang malaking operasyon ng pangungulimbat. Ayon sa testimonya ni Zaldico, ang pangungulimbat ay may kinalaman sa mga hindi may paliwanag na pondo na ginagamit umano para sa pansariling kapakinabangan ng mga nasa gobyerno, kabilang na ang mga proyekto na walang sapat na dokumento at patayat. Inilarawan ni Ko ang ilang mga matataas na opisyal kabilang na ang Pangulo bilang bahagi ng isang sinister group na nagmamanipula ng mga pondo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dagdag pa ni Ko, ang kanyang mga kasamahan sa loob ng gobyerno ay naglaan ng malalaking halaga ng pera mula sa mga proyektong pang-infrastruktura at iba pang proyekto para sa mga pribadong interes ng ilang tao. Siya rin ay nagbigay ng mga ebidensya na magpapatibay umano sa mga akusasyon laban sa Pangulo, kabilang na ang mga transaksyon at mga dokumento na naghuhustensya ng mga malawakang kalukuhan sa loob ng gobyerno. Ang mga pahayag ni Zaldico ay agad na nagdulot ng mga katanungan at pag-aalala sa publiko, lalo na sa mga mamamayan na patuloy na umaasa sa mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Marami ang nagtataka kung paano nakalusot ang ganitong uri ng kalukuhan sa ilalim ng pamamahala ng Pangulo at kung paano matutugunan ang mga isyong ito na may kinalaman sa tiwala ng taong bayan sa kanilang mga leader. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang hingil sa mga akusasyon laban kay Pangulong Marcos. Ayon sa mga eksperto, kinakailangan ng malalimang investigasyon upang matukoy ang buong lawak ng mga paratang na ito. Patuloy pa rin ang mga otoridad sa pag-iimbestiga at pagtukoy kung paano ito nakakaapekto sa kasalukuyang administrasyon. Para sa mga karagdagang detalye ay kami po ay maghahatid ng mga update sa mga susunod na oras. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ng iba. Okay. Okay, let's talk about kaso. So, sa mga kapapasok lang, ayan po yung kaso. Pinost natin yan sa, okay, tingnan natin. Dito sa ating kabilang channel. Okay. Yan yung final. Screenshot nyo na kung gusto nyong i-screenshot. Okay, computer, upload. Okay, Robles, okay, Zaldico, okay, okay. Ngayon, mga palangga, ito, tignan natin. Natanggalin ko lang to. Nandiyan na. Ayan yung yung kaso. Okay. Ngayon, ano ba itong kaso na ito? Kasi okay, ayan mga palangga. Okay, now what? Let's talk about this again and again. Mamaya pipilitan pa rin ba si attorney dadalhin sa correctional? Wala pa tayong update yan. Mga kababayan, pinost ko na sa Facebook, okay, actually sa Buljakan, yung page na yan, first page na yan, na kaso ni Zaldico. Okay, sabi ko nga kanina, ipapaliwanag ko sa inyo pas lalo nating maintindihan kasi kanina samot-sari yung pinag-uusapan natin. Ito, ano sabi dito? Ilan na to? 81 shares na so far. Kapapost lang natin few minutes ago. Sabi ko nga, breaking news. Breaking news talaga ito. Dahil si Zaldico ay nag-file ng kaso laban kay Maharlika. Zaldico, sabi ko, kailan ka magpapatawag ng press conference tungkol sa kasong isinampa mo laban sa akin? Sinampahan mo ko ng kaso dahil sa mga sinasabi ko sa vlog ko na ikaw ay sangkot sa katiwalian at ngayon gumagastos kayo ng milyon-milyon para patahimikin at sindakin ang mga vloggers like me. Hindi kayo magwawagi sa mga pananakot at pangaharas ninyo. Pati sa Bicol, nag-file ka rin ng kaso sa akin gamit ang fake o fabricated address. Meron po siyang final sa akin sa Bicol. Chismis ba ang magtanong kung saan nanggagaling ang pondo
para sa inyong marangyang pamumuhay at luxury designers, bonggang parties at iba pang mga kadyotahang pag-show off ninyo. Habang ang taong bayan ay naghihirap, ikaw ay miyembro ng Committee on Appropriation at may karapatan kaming malaman kung saan mapupunta ang pera ng bayan. Ang tanong ko ay usaping panglipunan, usaping pampubliko at hindi kaso ang sagot dito kundi accountability and transparency. Sabi ko nga dito, julul ka. 10 ng mga libo-libong mga kasabwat mo. 'Di ba? Ninyo diyan sa kongresong mga kumakamkam sa pera ng bayan, julul kayong lahat. Ngayon, gusto nyong gamitin ang media para takutin at iba pang mga kritiko. Ang tagal naman ng press con mo. August pa pala itong final mo. Bakit wala kang press conference? O busy ka? Busy ka ba sa pangangamkam? Ang layo ninyo ay patahimikin kami para hindi na mapag-usapan ang inyong mga korupsyon. Sabi ko, sige, mag-press con ka na, iparinig mo sa lahat kung paano mo gustong patahimikin ang isang mamamayang nagtatanong para sa kapakanan ng sambayanan laban sa gobyernong Marcos Bangag Jr. na puno ng katiwalaan at kabangagan. Mga kababayan, okay, itong kasong ito, lahat ng mga kaso, lalo na ito, particular yung Robles case, yung kay Mel Robles at saka kay Zaldico na ito, mga kababayan, ulit-ulitin ko sa inyo, ito po ay hindi naman ito sila nagpapile ng kaso dahil nasira ang kanilang reputasyon. Sabi ko nga, bakit mo pa kailangan sirain ang reputasyong sira na? At hindi po sila nag-file ng case against me para makarecover ng mga damages. Di ba? Kasi nangihingi sila ng damages dito eh. Titignan ko lang dito mga kababayan ha. Wait a minute. Dito ba sa lahat? Tingnan natin. Bear with me. Okay. Alright. So ngayon, mga kababayan, okay, ito. Ang sinasabi nila dito, ang sinasabi ni Zaldico, perma niya. Ano ba ang, niya? Okay, number 1, sabi niya, an award compensatory damages to plaintiff against defendant in amount to be proven in trial. To be proven at trial. Okay, yung mga punitive damages, nominal damages, okay? At itong mga damages na ito, hindi na nila kailangan dito. Sa dami ng pera nila, hindi naman sila talaga nag-after para kasuhan ako para magkapera sila sa akin. Dahil in the first place, alam nila na wala akong pera. Kaya nga nila ginagawa itong pagpapile ng mga kaso na ito para ako ay sinusubukan nilang pahirapan monetarily para sa pagsasagot sa mga kasong ito. Now, sabi dito, number 4, an injunction requiring that defendant remove, sabi niya, an injunction requiring that defendant remove the November 7 video, the February 13 video, all videos in which defamatory statements are made against plaintiffs from public viewership. So, wala akong natanggap from my email ang mga sinasabi nito ng mga julol na ito. Ngayon, mga kababayan, ano ba talaga ang purpose nito? Kasi kailangan ninyong paulit-ulit, mga palangga, okay, na maintindihan na gusto nila, inuutusan nila ako, di ba? Dinidiktahan nila tayo, tinatakot nila tayo na burahin ang kanilang mga video na pinag-uusapan dito ay corruption. So, again, hindi po ito, ang kasong ito, hindi ito patungkol para magkapera sila sa akin. Dahil kung gusto nila ng $2 million, andyan. Hawak ni Zaldico at ni Tambaloslos ang pera. Sabi nga ni Inday, sila lang ang dalawa ang may hawak ng perang ito. Ang pera ng bayan. So ang question dito, mga palangga, kasi ang mga complaints na ibinato nila dito ay patungkol lahat sa korupsyon na involvement niya. Korupsyon na kinasasangkutan ng opisina niya at yung mga past na mga korupsyon. Ano yan sabi? Actually, hindi ko pa talaga nababasa lahat ito dahil kakarating lang ito sa akin
itong ano na to, itong what you call it, itong complaint nila. Alam mo, kung mapapansin mo dito, sabi ko dito, mga statement ko. My fellow countrymen, according to my information, ayon sa ating puting ahas, in September, Zaldico mayroong property. May property sa Forbes Park. Di ba? Ito yung mga pinag-usapan natin. Ito lahat ay galing sa mga informante ko. Okay? Actually, hindi pa natin nare-review yung kanyang mga kasinungalingang statement dito na kino-complain niya. Sabi ko pa dito, if they love, sabi niyo, kung mahal nila ang bayan, okay? Bakit mahirap ang Pilipino? Bakit ang mga tao ay gutom? Mga ganon. It's all about really it's all really about public public interest ito, mga kababayan. Pero ang gusto natin, hindi ko itatackle isa-isa yung mga pinagsasabi nito. Ang mga complaint nila, kasi alam niyo naman yung pinagsasabi ko. It's all about their corruption. So, ang nakikita dito, nag-consult ako sa ibang mga kakilala kong mga abogado kahit sa Pilipinas, pero kasi yung lawyer na mag-handle nitong case na to, hindi pa kami nag-uusap kasi hindi pa nga nare-reserve yung summon. Nag-email lang siya kahapon sa akin. Pero gusto kong liwanagin sa inyo, mga kababayan, muli, itong kaso nila, lalo na to kay Zaldico at kay Robles, ay actually apat din silang lahat. Okay, apat. Yung isa nga dismiss na. Ito po ay hindi talaga sila, ang intensyon nila ay hindi para magkapera. Kasi alam ni Satanas na wala akong pera. So ang ginawa nila dito sa particular case kay Zaldico, dahil hindi nila ma-serve ang summon sa akin, dahil nga hindi nila alam yung aking whereabouts. Di ba? Dito kasi sa California palangga, okay, legal naman yung pag-hire ng private investigator kapag hindi mo malocate ang defendant para ma-serve ang iyong summon. Pero actually, may rami pang paraan. Kung gusto talaga nila ma-default ito, which is yun nga, di ba, judgment by default, yung hindi ka sasagot, deadmine mo lang, gumawa na nga sila nag-summon by publication. Gumasto sila sa Los Angeles Times. Pinublish nila ito. At may certain days, certain number of days na kapag hindi ka sumagot, after that, hindi ka nila malocate, hindi nila malaman yung bahay mo, after the publication, hindi ka pa rin sumagot, pwede kang ma-default. Pero actually, hindi na nila kailangan mag-hire ng investigator. Okay? Pero bakit nila kailangan mag-hire ng private investigator? Para masundan ako, malocate ako ang mga cars ko. Kasi po dito, sa Amerika, mga kababayan, ang stalking is a crime. So, hindi nila ako pwedeng sundan. Mga kababayan, hindi nila ako pwedeng stalk kung basta ka lang magsustalk. Kasi crime po yan dito sa Amerika. Dito sa Amerika, stalking is a federal crime under 18 U.S.C. 22611A, sabi dito, which addresses interstate stalking, including cyber stalking. Ayan, sabi pa nga dito, many states have specific anti-stalking laws. Alright. Ngayon, mga kababayan, okay. So, ang ginawa nila ng grupo, ng kampo ni Satanas, ay nag-hire sila ng private investigator. Ang layunin nito na nakikita ko at I believe, dahil nga in connection dun sa assassins, 3 assassins na pinadala ni Satanas, nakasabwat ayon sa aking informante, ayon sa aking source, na willing, actually nagbigay na siya ng sworn statement, okay? Na inayos ang visa papunta dito sa Amerika
para patayin ako o gurgurin ako. So ang ginawa ng grupo ni Lisa Tanas, gamit ang kaso na mga ito, nag-hire sila ng private investigator to locate me. Not because para iserve ang summon. Isa na lang sa dahilan yon. Kasi kung gusto talaga nila akong matalo sa case na to, bakit kapag gastos sa private investigator? Nagpa-publish ka na sabay, summon by publication ka na Bakit ka pa mag-hire ng private investigator? Ay, yung mga abogado ditong magagaling. Di ba? Ito. Kasi, nagpa-publish ka na sa Los Angeles Times, antayin mo na lang kung sasagot si Maharlika o hindi. Kasi the moment na dinedma ko yung kaso ninyong mga fabricated, mga pangaharas ninyo, panalo na kayo. So, ang ginawa nila mga kababayan, ulit-ulitin ko po, nag-hire ng private investigator. Wala namang kinalaman ng private investigator dito kasi trabaho nila yan. Trabaho yan, profession yan dito sa Amerika, kahit sa Pilipinas, may mga private investigators. Let's say, katulad sa kung ano pa mang, let's say, sa iba pang mga kaso. But anyway, kung talagang kriminal yung hinahabol mo, hindi naman ako kriminal. Hindi naman ako gumurgor ng tao. So, ginamit nila ang proseso, ang legal na proseso dito sa Amerika na kunwari, ito yung nakikita ko palangga. And I believe, ito yung based dun sa assassins na pinadala ni Lisa Tanas, gamit si Babes Romualdez, ambassador, gamit si Langka, si Dorian, galit siya, tinawag ko siya Langka, isa sa reklamo niya. Diba? Langka daw, tinawag ko siya, putang ina. Kamukha ka naman talaga ng Langka, yung bulok na Langka. So anyway, so ginagamit nila ang legal na proseso, which is to hire a private investigator to locate me. Not really para iserve ang summon. Kasi pwede nilang iserve ang summon, di ba? Yung pinaka-last resort nga is summon by publication. At pabor yun sa kanila. Kapag hindi ko nabasa, sino ba nagbabasa ng dyaryo ngayon? Naku, nagbabasa ng Los Angeles Times. Paano ko mababasa yan? So ngayon, kung hindi mo mababasa, hindi mo malaman na may kaso ka, madi-default. Di panalo sila. Kung gusto talaga nilang manalo sa kaso. Pero nag-hire ng investigator, private investigator, to locate me pati DMV. Ngayon ko lang nalaman dito, kasi based dun sa letter kahapon ng lawyer ko, na yung private investigator ay na-access nila ang car registrations. Okay? Pero pinagbibigay ko na yung mga car. Mga luma na yung nakuha nila actually mga information doon. Na-access nila ang car registrations at na-access nila daw, based on that letter, yung, ewan ko dito baka sa mga taga-Amerika dito, baka may alam kayo, baka may private investigator. Nakalagay doon na pati yung car, okay, yung mga car na, yung iba naman, hindi naman associated sa akin, mga kababayan, nakita daw nila na nag-travel, na dumaan sa, what do you call that? Yung fast track. Dumaan sa fast track, papunta sa Rialto, doon sa east side. Okay? Ayon din sa sulat nila, ay pinuntahan nila yung lugar, yung bahay na yon, tinanong nila, walang nakakakilala sa akin. So, palpak pa rin yung kanilang private investigator. So, ang punto de vista dito mga palangga, sinusundan ako talaga, pero hindi nila ako malukit. Dahil palos nga ako, di ba? So, sinusundan nila yung mga taong associated sa akin at pwede kasing ang ginagawa dito, kahit na ito ay private investigator na dumaan sa legalities, pwede itong tignan kung naabuso nila yung kanilang trabaho at nangaharas sila. Imagine mo, based dun sa sulat na pinorward sa akin ng lawyer, pati mga side parking, yung mga curbside parking, pinag-isa-isa nila yung mga kotse, tinignan nila kung nandoon yung kotse ko. So, eto mga kababayan, hindi ito ginagawa nila Zaldico, nila Lisa Tanas para maserban ako ng summon
para manalo sila sa case o magkapera sila sa akin. Talagang, nung nabasa ko kahapon, yung email sa akin ng lawyer, na ito yung mga pinagagawan na pati DMV, pati, pati Secretary of State, may mga nakuha silang information na hindi naman associated sa akin, na kung ano-ano mga pinagdaano. Di ba? Parang meron doon sila nakuha na manager daw ako ng isang restaurant. Di ba? I wish, may manager daw ako ng isang restaurant. May mga ganun silang information. Lumabas ang pangalan ko, ganyan-ganyan. Tapos mayroon silang mga information na basta talagang toro, sinuyod talaga nila kung anong makukuha nilang impormasyon mga palangga. So, pinaimbestigahan ako, hindi ito para mag-serve ng summon. Gagamitin ito ni Lisa Tanas para malocate ako, para patayin nila ako. Yan ang, okay, may gugurgurin lang ako dito. Okay, ay, gugurgurin kita ngayon pa lang, ha? Alright, padala ni Lisa. So ngayon, mga palangga, sabi ko nga, kasi dito sa Amerika, ang stalking ay criminal offense. Pati sa cyber stalking, sinusundan-sundan ka. Criminal offense ito. Lalo na yung sinusundan ka talaga physically. Okay? So ito yung nakikita natin dito, mga kababayan, na ginagawa nila sa akin para gurgurin ako. Kaya itong mga private investigator, ito ginagastusan ng pera ng bayan para hanapin talaga ako, para gurgurin nila ako. Wala po sa buong buhay ko dito sa Amerika, wala akong nakaaway. Okay? Wala akong nakaaway na mga gantong, mga nakasagutan lang sa trabaho, yung mga pang-aapi sa ating mga Pilipino, nakwento ko na sa inyo nung bago-bago pa lang ako. Pero wala akong kaaway, wala akong nakasapakan na kapwa Pilipino dahil mabait tayo sa ating kapwa Pilipino. Pero only the Bangag administration ang nag-file ng case dito at mangingi daw sila ng mga damages sa dami-dami na nilang pera. Dami na nilang pera, mga palangga. Kailangan pa nila ng pera sa akin. Wala silang makukuhang pera sa akin. So the purpose of this na mga kunwari, ginagamit lang nila ang kapangyarihan ng legalidad para mahanap ang location ko. Sabi nga ni Nilo, Vicina, they will move heaven and earth just to stay in power. Fuck them, sabi ni Palangga. Yes, nag-iingat ako Palangga. Kasi doon talaga sa letter ng lawyer ko, sabi niya, i-check mo nga yan kung tama, kung may ano dyan, may makikita kang at least totoo man dyan sa kanilang investigation. Well, sila na rin mismo nagsabi na unsuccessful sila kasi pinuntahan nila yung mga bahay-bahay. Imagine nyo, ginagawa ng putang inang Marcos administration sa kasangkapan niyang yung putang inang Zaldico na yan para patahimikin ako, para pasabusalan ang ating bibig. Hindi po ito para what? Nasasaktan sila sa sinasabi natin o nasasaktan sila kasi totoo. Pero ang target nila, ulo ko. Ako pinakamaingay dito eh. Lahat naman tayo maingay. Pero ako ang pinakamaingay na kanilang kaalyado na sinasabi ko lahat sa simula-simula pa lang na mambubudol ang pamilyang ito. Agosto pa lang, mambubudol ang pamilyang ito. So nilalabanan ko yung kanilang mga kaso dito sa akin, mga palangga, and I will answer this. I authorized my lawyer, okay, na sagutin ito. Pero alarming po sa taong bayan na pati sa Bicol, kinasuhan ako ni Zaldico at nag-fabricate siya ng peking address. Alam pala niya na nasa Amerika ako eh. Di ba? Hinahanti nga nila. Nakita na nila yung mga previous address. Bakit sila naman may address dyan sa Bicol? I don't know, Bicol o Pasig ba ang ginamit niyang address? Nag-fabricate sila ng crime. Nag-fabricate sila ng address. Ito po ang tunay na mga kriminal. Galit na galit ang mga putang ina, mga buwaka ng inang yan, na si Lisa Tanas, na si Bangag Jr., yung mga hayop na yan, sa akin, sa amin, nila Inday Sara, sa inyo, dahil tayo ay nagsasalita dito. Kaya, gagawin nila, okay, ang lahat para patayin si Maharlika, para gurgurin ang kalaban.
So ulit-ulitin ko po sa inyo, itong kasong ito hindi para makakolek sila ng pera sa akin. Dahil alam nila na wala akong pera at kung gusto nila ng pera, nandyan na nga sa kanila. Hawak na nila ang pera, hawak na nila ang loto, hawak na ni Zaldico ang budget ng bayan. Bakit sila gusto pang kumuha ng pera dito sa akin? Wrong! They want to locate me. Dahil sa kagustuhan ni Lisa Tanas, ginagamit niya itong kaso ni Zaldico sa kagustuhan ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas na mga Romualdez na gurgurin ako. Kaya kung mapatay ako ng mga putang inang yan, walang iba kundi sila ang gumurgur sa akin. Dahil based sa ating informante, nagpadala sila ng 3 assassins na pinix nila ang kaso. Kasama yan sa sulat natin kay President Trump. Nakasalansan yan lahat ng ginagawa ng mga putang inang yan. At the moment na mag-change, na makapag-inaugurate si President Trump, hindi po tayo titigil na ipaalam ang kababuyan, ang kahayupan ng gobyernong ni Bangag. Dahil naniniwala ako na may katapusan ang lahat ng mga yan. Ipepresenta natin sa kahit anong paraan, kahit gumapang ako sa Mar-a-Lago, sa bahay ni Trump, maipahatid lang natin sa kanyang mga team ang ginagawa ng kademonyuhan ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. Dahil po sa 4 na kasong yun, lahat yun ay nakalagay ang pangalan ng Marcos Jr. administration ni Lisa Tanas. Sila ang bida doon na sila talaga ang target sa buhay ko. Again, itong kasong ito, this is not about para makahingi sila ng pera sa akin. Excuse me. Makasingil sila ng pera sa akin kung hindi malocate nila ang aking bahay, ang aking lokasyon. Pero based on that letter yesterday na pinadala sa akin ng lawyer ko, ay nag-failed sila sa paghahanap dahil yung mga pinuntahan nilang bahay, wala namang kinalaman sa akin. Yan din ang report ng private investigator. Even yung mga cars na sinasabi nila, na may citing terminology sila, na na-cite nila sa ganitong location, pinuntahan ng private investigator, it's not associated sa akin. Ganito po ang larawan ng kasamaan. DC, kasamaan ng gobyerno ni Bangag Jr. Gagamitin nila ang pera ng bayan para mapatay, magurgur ako. Para malukit kung nasaan ako. Yan po ang ginagawa nila, katulad ng ginagawa nila sa ating Vice Presidente. Sumagot na nga pala si Inday patungkol dito sa, di ba, nagtitweet